Sa ngayon po ay talagang desperado po yung ating mga mangisda dahil dati-rati nga mula po noong 2016 ay talagang hindi na po totoong malayang nakakapangisda ang ating mga mangisda sa Scarborough Shoal. Parang magnanakaw sa sariling bakuran. Ito ang nararamdaman ni Leonardo Quaresma, isang mangingisda at presidente ng New Masinloc Fisherman Association sa Zambales. Aniya, ang usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng mga mangingisda sa Zambales, kundi usapin ito ng buong bansa sa pag-iit natin ng karapatan sa ating teritoryo. Sana po ay makaisipan ng mas maganda pang pamamaraan na para talagang maitaboy po natin yung mga Chinese Coast Guard dyan po sa ating pangisdaan. Sapagkat totoo naman po na talagang legit na pag-aari po natin ang lugar na yan dahil pasok po siya doon po sa ating exclusive economic zone na tinatawag. Ayon naman kay Reynaldo Miranda, representative ng Provincial Agriculture Fishery Council ng Zambales, pagkatapos ng insidente ng paglalagay at palihim na pagputol ng angkla ng floating barrier sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, maraming mga mangingisda ang natakot. Kaya ang iba sa kanila naglaylo muna malapit sa bahura ng Bajo de Masinloc para di mapag-initan ng mga Chinese Coast Guard. Lalo na nung nag-worst na nung naglagay na sila ng barrier na ginugupit ng mga Coast Guard natin yung medyo siyempre nakakatakot pumunta doon pansamantala. Dahil siyempre kung yung Coast Guard nga nahihirapang itaboy yung mga Chinese Coast Guard, di lalo pa isang pangkaraniwang mangingisdang maliliit lang yung bangka niya. Aminado rin silang kakaunti na ang nahuhuling isda sa lugar mula nang pumasok ang China. Nasa hanggang 30% na lang ng huli nila noon ang kanilang nakukuha ngayon. Sa mga nangyayaring ito sa West Philippine Sea, sila na mga mangingisda ang pangunahing apektado. Kaya naman ngayong araw inilunsad ang donation drive na may banner na "Atin ito". Layunin nitong makalikom ng mga donasyon para sa mga mangingisda na apektado ng issue sa West Philippine Sea. Plano rin ng grupo na magsagawa ng all-civilian supply mission sa Ayungin Shoal. Tatanggap sila ng mga pagkain, tubig, gamot, noodles, delata, hygiene kits, mga fishing gear at iba pang gamit sa pangingisda. Without remorse, China has forcibly taken the livelihood of our fisherfolk. Ang ating mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa at mas lumala ang kanilang sitwasyon dahil sa pagtaboy sa kanila ng China sa West Philippine Sea. Umaasa ang grupo na maraming mga kababayan natin ang makikilahok sa kampanyang ito. Umaapila rin ang mga mangingisda sa national government at sa mga ahensya gaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sana raw ay magkaroon ng alternatibong kabuhayan ang mga mangingisda. Tignan rin daw sana nila ang kanilang tunay na kalagayan, lalo na ngayong paunti ng paunti ang kanilang huling isda sa karagatan. Hindi rin umano lahat ng pagkakataon ay maaaring mangisda sa dagat, lalo na kapag may mga bagyo at sama ng panahon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.